Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Fluky Ino ngayon pong April 21 taong 2024. At ang atin pong nakikita rito ay ang daily chart time frame ni Fluky Ino. At masasabi ko pong ang kanyang kalagayan or yung kanyang kasalukuyang ipinapakita rito sa kanyang chart na ito ay wala pong pagkakaiba kay Pepe at saka kay Shiba Inu, kung saan ay nasa loob pa rin po ito ng isang pattern na tinatawag po nating bullish flag pattern. Kaya ayan, pero nitong mga nakalipas na araw ay maganda po yung kanyang ipinapakitang performance sapagkat umangat na po siya, lalong-lalo na po yung nabuong candlestick natin kahapon ay nagpakita po ito ng isang malaking bullish signal. Yun nga lang at bumangga po siya sa isang major resistance line natin dito sa itaas na 30 digit 17,548. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. Check po muna natin yung kanyang rankings. Itong si Fluky Ino ay siya po ang top 5. Ayan, ang top 1 ay si Dogecoin, top 2 si Shiba Inu, top 3 itong si Dogwifhat, top 4 si Pepe at pang 5 itong si Fluky Ino. Ito po ay rankings ng mga meme coins. Yan, by market capitalization or most valuable meme coins. Yan, sila po yung nangunguna na most valuable meme coins dito sa crypto market. Kaya yan, si Fluky Ino ay meron po siyang $1.6 billion na market cap. At kitang-kita po natin dito na yung kanyang performance ay green na green. Lahat po sila. Ayan, lahat po ng mga meme coins ay green na green. Maliban lamang po rito kay Mew. Ayan, meron po siyang 2.74. Ayan, pero bagya lang naman po. Kaya yan, green na green po ang market natin ngayon. Kaya sa kay Fluky Ino, ay ayan na po, last 24 hours ago ay 18.46% yung kanyang naging paglago at ganun din po nasa 18%, mga 18% na rin itong nakalipas na itong araw. Ayan, yung kanyang market cap ay lumago ng 18.46%. Yung kanyang trading volume ay ganun din po. Ayan, laki ng kanyang laki ng linago ng kanyang trading volume, 85.62%. Ibig pong sabihin ay maraming nagkaka-interest ngayon dito kay Fluky Ino. Maraming bumibili, maraming nagbebenta, yan lamang, or maraming nagtitrade. Kaya yan po ang ibig sabihin yan. Kaya meron po tayong interest. Yan, investor interest dito kay Fluky Ino ngayon. Ngayon ay check naman po natin yung kanilang official X account kung ano naman po ang merong bagong tweet or update sa kanila dito. Ayan, meron po tayo last 12 hours. Isa po itong TokenFi weekly recap. Ayan, weekly recap lang naman po pala ito sa kanilang TokenFi. At ito, last 15 hours, Melania Dog with No Hat has locked over $619,000 worth of MEL tokens for up to 12 months using Fluky's advanced DeFi locker protocol or FlukyFi locker. Ayan. Ginamit daw po ng Melania Dog with No Hat. Ayan, ang DeFi locker protocol ni FlukyFi. Kaya, ayan, ginamit nila ito para mag-lock ng kanilang liquidity pool tokens ng hanggang 12 months. Ayan, nagkakalagay ng $619,000. Melania Dog No Hat is a meme project on the Base blockchain. Ayan, isa po itong meme coin mula sa Base blockchain. These ongoing locks by various projects demonstrate great. Ayan. Ayan po si Melania or Melania Dog with No Hat. Yan ang haba ng kanyang pangalan. Ito naman po, last 20 hours ago, wishing all a happy Doge Day. Fluky sends his regards. Let's pause for a moment and appreciate the good times and memes we enjoy together in our community. Ayan, Doge Day, kahapon na rin po yan. Nagbigay po sila ng pagbati sa Doge Day or kaarawan ng mga aso kahapon.
Ayan, yan po yung kanilang mga latest update ngayon dito sa kanilang official X account. Ngayon ay balikan na po natin ang ating pagti-technical analysis dito kay Fluky Ino dito po sa kanyang daily chart time frame. Ayan, sa mga bago lamang po ulit dito. Ayan, ay tinatawag po itong bullish flag pattern dahil sa kanyang may pagkakahawig na itsura sa isang watawat. Ayan, ito po yung kanyang watawat at saka ito naman po yung kanyang flag pole kung saan po nakakabit yung watawat. Kaya tinawag po itong bullish flag pattern. Ngayon ay tinawag po itong bullish flag pattern sapagkat sa kadalasan ay dito po siya nagkakaroon ng breakout sa upper portion nito. At kung pag nagkaroon po ito ng breakout ay makakaranas po ito ng isang matinding price surge. At base sa aking prediction ay aakyatin po niya ang presyong 30 digits 31584 kung sakaling siya ay nagkaroon ng breakout dito. Ayan, extend lamang po natin yung ating bullish flag pattern dito. Ayan. Kaya yan po yung aking prediction dito. Kung sakaling nagkaroon po siya ng breakout dito, kaya sa upper portion ng ating bullish flag pattern na ito ay ito po yung pinaka price target natin dito. Ayan, ito po yung mataas na nakamit niyang presyo no itong March 14. Marami pong mga meme coins ang nakapagtala ng kanilang bagong all-time high nitong mga March 13 at saka 14. Katulad na lamang po nitong si Fluky Ino. Ayan, nagtala siya ng kanyang panibagong all-time high sa araw na ito. Kaya yan, 30 digits 3154, ito po yung ating pinaka-target dito. Yun nga lang at may pumipigil po sa kanya, may malaking hadlang po ngayon sa kanya dito. At ang resistance line natin po na ito yan. Ito po 30 digits 17548. Isa po itong major resistance line at medyo mahihirapan po siyang basagin ito kasi matigas po talaga ito. At saka ayan, kasunod pa niyan kapag natapos niyang basagin ito ay ayan, meron pa yung upper portion sa kanya isusunod ito kung nagawa niyang basagin ito. Pero sulit naman kung pag siya ay nagtagumpay sa pagbabasag na ito, pagbabasag dito sa resistance line natin dito at saka upper portion ng ating bullish flag pattern na ito. Sulit naman kung nangyari yan kasi sasabog po talaga siya, magkakaroon siya ng price surge. Kaya ayan, pero ngayon ay mukhang nakikita natin na mukhang magkakaroon siya ng struggle dito. Kasi kung posibleng mangyari dito ay magsa-sideways po siya rito. Ayan, at posible po siyang kung pag di po talaga niya kayang basagin ito ay tatalbog siya rito. Babagsak po siya muli dito. Kaya ayan, ngayon ay dapat nakapag-take profit po kayo dito ng kahit konti lang dito sa 30 digits 7548 sapagkat yan po ang aking siyang ginawa. Ayan, nag-take profit po ako dyan. Yan, syempre yung nabili ko rito, ayan, nakabili po ako dito sa 30 digits 11063. At syempre nag-take profit na ako dito ng konti lang naman. Yan, baka para kung sakaling bumagsak po siya ulit dito sa ibaba ay meron na naman po akong pangbili. Kaya ganyan lang naman po yung strategy natin dito. Buy low, sell high. Or bumibili lang tayo sa mga support line. Kaya pag ginagayo po ninyo yung aking strategy dito ay simple lang naman. Yan, simple lang yung aking strategy dito. At hindi ko po sinisikreto na katulad ng ibang mga traders dyan. Napakasimple na nga lang. Tapos yan, pasikre-sekreto pa sila or tinatago pa nila. Ayan. Sinishare ko na po lahat talaga dito. Yan, hindi po ako naniningil or hindi po ako nagbibigay ng mga course dyan ng, yan, na kailangan ninyong mag-enroll or kailangan ninyong magbayad para ituro ko yung aking strategy. Ayan. Ganyan po kasi yung ginagawa ng iba. Yan, mas magandang i-share na lang natin. Yan, lahat ng ating mga nalalaman sa pagti-trade. Yan, para naman pare-pareho tayong yan, magkaroon ng magandang syempre magandang financial status. Kasi nakakaawa po ang Pilipinas. Marami pong naghihirap. At syempre, yan. Dahil sobrang sobra-sobra yung mga taong naghihirap dito sa Pilipinas. Kaya
Yan, kailangan po talaga nating kung meron tayong dapat na i-share para kumita na rin yung iba, ay wag po tayong maging madamot. And share na po natin yan ng libre para malaman ng kapwa Pinoy po natin. Kaya ayan, nakabili po ako dito sa 30 digits 1106.63 at ayan, nakapag-take profit po ako kahapon dito sa malaking bullish candlestick na ito. At sa tingin ko ay yung mga hindi pa nakapag-take profit dyan ay pwede pa naman, kasi sa tingin ko baka babanggain po niya ito ng solid. At gaya ng aking sinabi kanina ay may posibilidad po na baka mabasag po niya ito. Kasi yung ating QQE mode indicator dito ay mapapansin po natin na lumiliit yung kanyang mga sukat. Possible po yan, nagbibigay po yan ng sinyalis na posibleng magkakaroon na ng trend reversal itong si Fluky Ino. Mula sa pagiging downtrend ay mukhang magiging uptrend na ito. At yung inaasahan po natin dito para mangyari ito ay may mabubuong mga QQE bars dito sa upper portion ng ating QQE mode indicator. Katulad nito, sa tingin ko ay mag-uumpisa po muna ito ng kulay gray. Tapos habang lumalaki ay magbabago po yan ng kulay blue. At kung pag nangyari po yan ay sa tingin ko ay meron na talagang kakayahan na mabasag ni Fluky Ino ang resistance line natin dito at maging ang upper portion ng ating bullish flag pattern dito. Kaya yan po ang aking analysis dito kung na posibleng mangyari sa hinaharap dito kay Fluky Ino. Kaya yan po ang aking analysis, technical analysis update dito kay Fluky Ino sa araw na ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.